Hindi naman inutos ng Lord na pumunta siya sa Ehipto, pero pumunta siya sa Ehipto. At bakit siya pumunta sa Ehipto? Ito'y bunsod ng pangangailangan. Bakit? Kasi nagkaroon ng matinding taggutom at tagtuyot doon sa Kanaan, na supposed to be, madalas ang description ng Canaan, o ang tawag nung Israel after Abraham, ng panahon ni Moises, ang tawag dyan, Promised Land. It so happened that during the time that Abram, hindi pa Abraham pangalan niya, Abram, noong panahon na si Abram ay pumunta doon sa may Promised Land, nung namatay yung kanyang tatay na si Terah doon sa Haran. So from Haran, which is in Iraq, they traveled towards Canaan, which is yun yung gustong puntahan ng Lord. And when he came to Canaan, sabi ng Bible, he built an altar there in Shechem, and then in between Ai and Bethel, nagtayo rin siya ng altar. Then after he built 2 altars, he stayed there for a while. He traveled on towards Negev. Then there was a great drought. Nagkaroon ng matinding tagutom. And because of the pressure of the need, Abraham failed to trust God's provision. Di ba normal lang naman sa tao, di ba? Pag walang pagkain, maghahanap talaga ng pagkain. Ang problema, Abraham was under God's leading that time. So ang nakita natin, hindi sumangguni si Abraham, Lord, tagtuyot dito sa Canaan. Paano ba yan, Lord? Anong gagawin ko? He should have consulted the Lord. Ang nangyari, instead of asking God for His provision and for His leading kung what to do next amidst the crisis, Abraham decided to go down to Egypt. So he traveled further from Negev. He traveled towards Egypt. At pagdating sa Egypt, eto na. Kung ano-ano nang pumasok sa isip ni Abraham, kesyo yung kanyang asawa na si Sarai ay baka matipuhan ng mga Ehipsyo, at pag nagustuhan ng paraon, patayin siya para kunin yung si Sarai dahil magandang babae yung asawa niya. Lahat ng mga takot ni Abraham na yon, puro mga guni-guni niya lang. Alam mo yun, minsan may mga takot tayo, may mga pangamba tayo na guni-guni lang po natin. Katulad ng nangyari kay Abraham. So what happened was, because si Sarai is Abraham's wife, hindi pinahintulot ng Lord na magalaw ng paraon si Sarai. The Lord sent a plague to the house of Pharaoh, and as they studied what was the reason for the plague, they finally learned that the plague only came when he brought Sarai into his house. So nung dinala niya yung asawa ni Abraham, doon nagkaroon ng salot. So na-connect niya yung dot kung bakit nagkaroon ng salot sa kanyang tahanan, at kung kailan niya dinala si Sarai sa kanyang tahanan. And of course, the Pharaoh confronted Abraham. Sipin niyo si Abraham, kasi contrary sa mga napapanood ninyo, di ba, usually pagka sa mga biographies, pagka sa mga pelikula, yung bida palaging tama ginagawa, di ba? Hindi nagkakamali. Eto, sa Bible, talagang true to life to. Hindi nila pinapapogi si Abraham o sino mang Bible character. Kung anong ginawa nila, nakalista ho sa Biblia. Of course, not all of the things that they did, but those significant things that they were able to do. Like ito, Abraham succumbed o nagpagapi si Abraham sa takot na siya'y patayin. Kaya pinalabas niyang kapatid niya yung kanyang asawa. Of course, na-expose. And sabi ng paraon, "Oy Abraham, hakutin mo lahat ng iyong mga meron ka dyan, ha? Tapos umalis ka na dito. Isama mo lahat ng dinala mo. O kung gusto mo, dadagdagan ko pa yan. O kung anong makukuha mo, sige. Ayoko ng lahat ng nahawakan mo, sa'yo na yan." Siguro diring-diri yung paraon sa, baka lahat ng mahawakan ni Abraham, baka may dalang salot. O lahat ng nahawakan mo, sige, sa'yo na yan. Kaya paglabas ni Abraham sa may Egypt, dumami lalo pag-aari niya. Okay? So hindi na natin babasahin yung passage, pero as we read the passage, makita natin yung, pag-uusapan natin yung
returning to God's will. Ang pagbabalik sa kalooban ng Diyos. Yan, returning to God's will. Our study will be based on Genesis chapter 13, verses 1 to 18. Yan ang ating pag-uusapan. Now, so after si Abraham ay mapahiya, sipin nyo bumaba si Abraham sa Egypt. And when Abraham went down to Egypt, because he succumbed to fear, what happened was, a life lived in fear will be full of troubles. Because Abraham believed his fear more than trusted his God, he encountered so many troubles. Buti nga nakaahon pa si Abraham sa Egypt Di ba? Ang takot niya, baka patayin siya Ang ganda ng asawa niya, baka kunin ng paraon nung na-expose yung kasinungalingan niya, isip niya, naku, katapusan ko na to. Pero hindi. Di ba? Sabi ng paraon, sige, umalis na kayo. Ayaw kayo rito. Siguro, ayaw din ng paraon na patayin si Abraham. Baka maiwan pa yung bangkay dun sa Egypt, magkaroon ng salot. Di ba? So, lahat yan kunin mo na, sabi nga ng paraon. Kaya nangyari sa may verse 1 ng chapter 13. So, Abram went up from going down to Egypt. He went up from Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot, yung kanyang pamangkin, with him, into Negev. Balik sila sa Negev, which is yung ngayon modern Arabian Peninsula. Now, what was earned? Dito sa verse 2, Abraham was very rich in livestock, in silver, and in gold. Ba, ang dami niyang ang dami niyang nakuha sa Ehipto. Actually, hindi lang yung mga pag-aari. Sabi pa sa isang description, nagkaroon pa siya ng mga servants na lalaki at babae. At kasama nga sa mga naging servants niya, yung naanakan niya later on na si Hagar. Etong si Hagar, siya yung nanay ni Ishmael. Si Ishmael, siya ngayon yung sinasabi na naging ninuno nitong mga Arab countries. Ishmael. Okay? Now, verse 3. And he journeyed. Anong natutunan niya? Una, what he earned. He earned riches and slaves. Kasi noon, okay pa magbenta ng slaves Diba? Kahit ngayon nga may mga bansa sa Middle East, diba, na ang tingin pagka hindi ka nila kababayan, hindi ka nila ka-religion, ang tingin sa'yo mababang uri Kaya ngayon ang problema ng mga Pilipino, di ba? Ang tingin sa ating mga nagtatrabaho doon, lalo pagka hindi professional yung work na ina-plan mo sa Middle East. Madalas ang tingin, may mga amo na ang tingin sa iyo ay para kang aliping sa gigilit, di ba? Mababang uri, or feeling nila pag-aari ka nila. Kasi ganun yung kanilang thinking before na mukhang dala-dala pa rin nila. Di ba? So si Abraham, kasi that time, yun ang prevalent practice that time, na may bumibili ka ng alipin. So ito, may dala ring alipin yan si Abraham. Si Sarai, iba pa yung alipin ni Sarai. Iba rin yung mga alipin ni Abraham, kasi mayaman sila masyado, dami nilang pag-aari. So, that was what he earned. And then, what was learned by Abraham was this, and he journeyed on from Negev as far as Bethel. Natutunan niyang bumalik. Dapat naman talaga sa buhay natin ganun Pag ikaw, nalayo ka sa Panginoon, nadupilas ka, nadapa ka, nagkamali ka, nagkasala ka, nag-guilty ka, di ba? Sa halip na defensive, mag-deny, mag-blame ng iba sa nangyari sa iyo, balik ka na lang kay Lord, di ba? Kaya ito, sabi dito makikita natin, he journeyed on from Egypt to Negev as far as Bethel. Ano tong Bethel na to? To the place where his tent had been at the beginning. Kung saan niya tinayo yung kanyang tent between Bethel and Ai. At anong ginawa niya doon sa Bethel and Ai? Doon niya tinayo yung isang altar na tinayo niya sa Canaan. He remembered to return back to square one. Parang ito yun, di ba? Back to square one. Pag nakita mo kung saan ka huling nalihis,
doon ka babalik. Which is yun naman ang sinabi ng Lord. Di ba? Sabi ng Lord, alam nyo, meron akong bagay na laban sa inyo. Sabi ng Lord, at ayun yung bagay niyon, iniwan nyo yung inyong first love sa akin. Sabi ng Lord. Di ba? Kung ikaw yung tipo ng Kristiyano dati, mainit ka, matapat ka, ang sabi ng Lord, you do the first works. Return to your love. Balikan mo yung pagmamahal mo sa Kanya. Bakit? Until you return to God, your soul will always be restless. You will never find peace until you return to the Lord. Kaya napakahalaga na bumabalik tayo eh. So ito si Abraham, bumalik siya. Saan daw? To the place where his tent had been at the beginning. Where he first pitched his tent in the land of Canaan. And of course, hindi naman ibig sabihin pag nanunumbalik ka sa Lord, pag bumabalik ka sa kalooban niya, hindi ibig sabihin wala ng problema. Hindi ibig sabihin wala nang magiging gusot. Hindi ibig sabihin full of blessings na. Minsan may mga tao, Lord, sige, magtatapat ako sa iyo ngayon, Lord, magsaserve ako sa iyo ngayon. Lord, sige, manunumbalik ako sa iyo, Pero Lord, pag nanumbalik ako sa iyo, dapat ganito. Hindi pwede, may condition ka. Not on your own term, but on God's term. Lord, katulad nung isang totoong nanunumbalik sa Lord, remember yung prodigal son? Di ba yung prodigal son, kinuha niya yung parte niya sa mana sa tatay niya. Tapos nung binigay nung tatay niya, yung mana niya, winaldas nitong kanyang alibughang anak, lahat ng kanyang minana. At nung siya'y dumating sa punto na namamasukan na lang siya, may matinding tagutom, nakikipag-agawan pa siya ng pagkain sa baboy sa sobrang gutom niya. Dahil walang gusto magmalasakit na magpakain sa kanya. Yung mga barkada niyang pinag-aksayahan niya ng pera, hindi niya na mahagilap. Alam niyo, ganyan ang sanlibutan eh. Pag may pera ka, ang dami mong kaibigan. Yeah? Pag mayaman ka, ang daming lumalapit sa iyo. Diba? Pero pag wala kang pera, tingnan mo, sino lalapit sa iyo? Doon mo makikilala yung tunay mong kaibigan eh. Di ba? Ang tunay mong kaibigan, minsan doon mo masusubok eh. Sa panahong ikay walang-wala, sa panahong ikay wala silang mapapakinabang sa iyo, tapos nandyan siya para sa iyo, yun ang tunay na kaibigan. Problema sa alibughang anak, wala ni isa. Hinayaan siyang maging tagapag-alaga ng baboy. At habang siya'y nag-aalaga ng baboy, nakikipag-agawan sa pagkain ng baboy, biglang may naalala siya, teka muna, Mambira, doon sa bahay namin, sa tatay ko, ang dami naming mga alipin. At yung mga alipin namin, ang gaganda ng buhay. Ang sasarap ng pagkain. Ako dito, namamasukan, nag-aalaga ng baboy, gutom. Kaya sabi niya ganun, ganito gagawin ko. Magbabangon ako, babalik ako sa aking tatay at itong sasabihin ko, Ama, ako'y nagkasala laban sa Diyos at laban sa iyo. Maaari bang tanggapin mo ako kahit gawin mo na lang akong isa sa mga alipin mo? Yun ang tunay na nanunumbalik. Ang tunay na nanunumbalik sa Diyos, hindi walang maraming kondisyones. Lord, magtatapat ako sa iyo uli, manunumbalik ako sa iyo uli, pero dapat ibigay mo to, ito at ito. Dapat may kondisyon, Lord, dapat matupad yung kondisyon ko. Hindi ho tunay na nanunumbalik sa Lord yun. Ang tunay na nanunumbalik sa Lord ay katulad nung prodigal son na sabi niya, Father, I am no longer worthy to be called your son. Make me as one of your servants. Gawin mo na lang akong alipin mo. So itong si Abraham, bumalik siya. At dapat lahat ng bumabalik sa Lord ganon. Hindi yung maraming kondisyones bago magtapat sa Lord. Minsan may nagsabi pa sa akin, Pastor, magtatapat na lang ako sa Lord pag kaya ko na. Ha? Paano masabing kaya mo? Saan ko kuha ng kalakasan? Diba? Kailan pa mangyayari yun? Malabo na yun. Now dito, si Abraham bumalik siya. At kung saan siya umalis, dun siya bumalik. Binalikan niya yung lugar na kanyang pinagtayuan ng kanyang tent. And I'm sure as he visits that place where he pitched his tent before, he was reminded of the times that he was so excited
to see what the Lord will do in his life. Probably he saw the altar that he built there, and he was reminded of his worship to the Lord. Siguro lahat yun naalala niya pagbalik niya doon sa Bethel area na kung saan pinagtayuan niya ng kanyang tent. At ito nga, hindi porke nanunumbalik ka, wala nang problema. Lalo pagka bumabalik ka sa Lord, tapos pagbalik mo sa Lord, marami ka ng daladalang baggages. Hindi katulad, di ba, sabi nga ganun, dati nung matapat ka sa Lord, let's say, katulad ng ibang kilala ko, binata at dalaga pa siya. So, kumbaga, wala pa siyang, medyo carefree pa siya noon. Focus lang siya kaya napag-serve sa Lord. Tapos, nung na-realize niya manumbalik sa Lord, marami na siyang responsibilidad. Maaring pamilyado na siya, nagkaanak na siya. So, paano ka pa makabalik sa Lord? Ang mahalaga, manumbalik ka pa rin. So, what was encountered? Next, so, what he earned, what was learned, and then what was encountered. Sabi sa verse 5, and Lot, yung kanyang pamangkin, who went with Abram, also had flocks and herds and tents. Marami ring pag-aari. Lumaki rin yung kanyang net worth ni Lot. Dumami yung kanyang pag-aari. At dahil maraming pag-aari, maraming servants, maraming mga alagang hayop, anong tendency? Si Abraham marami rin. Anong tendency? Sabi sa verse 6, so that the land, yung lupain na kanilang kinalalagyan, could not support both of them dwelling together. Ibig sabihin, hindi na kayang i-contain nung kanilang lugar na pinuntahan na magsama sila sa lugar. Bakit? For their possessions were so great that they could not dwell together. Bakit daw? Ito yung isa sa na-encounter nila. And there was strife between the herdsman of Abram and livestock and the herdsman of Lot's livestock. Nag-aaway na. Ano kayo pinag-aawain itong mga tagapag-alaga ng mga hayupan nila? Alam nyo, ano pinag-aagawan? Damo, di ba? Pare, hanggang dito lang hati, dito kay uncle mo to, Ito, dito yung mga alaga-alaga mo, dito mo ipag-graze. Dito sila manginain ng damo, di ba? Minsan nag-overlap. Lumagpas ka. Usapan natin, ito yung puno, lumagpas ka. Yun, away. So, nag-aaway itong mga alipin, itong mga tagapag-alaga ni Abram at ni Lot. So, nagkaroon ng gulo. Lumaki kasi yung pag-aari nila So, what was agreed? Anong napagkasunduan nila? Tingnan natin. Again, tandaan nyo, nanunumbalik si Abram sa ano yung kalooban ng Diyos sa kanya to be in Canaan. Problema, pagbalik niya, nagkaroon ng mga ganyang conflict. Sipin nyo, from Haran, from Iraq, magkasama sila ni Lot. Di ba? Tapos, pagdating sa Egypt, kasama niya pa si Lot. Pagdating sa Canaan, kasama niya pa rin si Lot. Maghihiwalay sila. Kailangan nilang maghiwalay dahil hindi na sila kayang i-contain nung lupain. Verse 8, then Abram said to Lot, let there be no strife. Alam nyo, dapat, sabi niya ganun, Uncle, dapat walang away na mangyari sa atin, di ba? Sa pagitan natin at sa mga tagapag-alaga ko, tagapag-alaga mo. Bakit? Kasi magkamag-anak tayo, Abram. Di ba? We are kinsmen. So, magkamag-anak, hindi dapat nag-aaway pagdating sa negosyo. Minsan, di ba? Minsan, pagka pumasok na ang pera, walang kamag-anak Di ba? Alam niyo ano madalas na pinag-aawayan ng mga magkakamag-anak? Pera, negosyo, lupa, property. Yan, nako, pambera yan. Nakakalimutan ng pagiging magkamag-anak at magkadugo dahil sa mga agawan na yan, lalo sa agawan sa lupa. Nagpapatayan pa yan. Diba? So sabi ni Abram, mukhang hindi na nga kayang i-contain tayo. So ganito, Lot, sabi ni Abram kay Lot, Lot, makinig ka, ganito gawin na. Huwag tayong mag-away kasi magkamag-anak tayo.
Okay? Tapos sabi sa verse 9, is not the whole land before you? Separate yourself from me. O, di ba? O, ano yung nakikita mo na yan? Lupain. O, papipiliin kita, sabi ni Abraham. O, maghiwalay tayo, ha? Di ba? So, nag-agree sila na maghiwalay. Di ba? At least maganda yung usapan nila, di ba? Minsan may mga tao naghihiwalay ng hindi magkasundo. Sila, nagkasundo sila maghiwalay. At least may pagkakasundo. Hindi yung hihiwalay ka tapos hindi pa rin kayo magkasundo. Minsan kahit sa Christians nangyayari yun eh. Hindi lang nagkasundo sa kulay ng kortina sa church. Ang babaw na dahilan, di ba? Nag-aaway-away. Pinag-aawayan yun. Ang daming ganong churches ha. Hindi lang nasunod yung gusto nila, aalis. Di ba? Samantalang ang church ay sa Panginoon. At dahil ang church sa Panginoon, sinong masusunod? Ang church o ang Panginoon? Ang Panginoon. Paano malaman ang kalooban ng Panginoon? Sa salita niya. Lahat tayo susunod kasi si Lord ang nagmamay-ari sa atin at sa church. Hindi pwede yung, ay dapat kami masunod. Yung nagkakaproblema eh. Yeah, so sabi ni Abraham, separate yourself from me. If you take the left, or if take the left, then I will go to the right. And if you take the right hand, then I will go to the left. Oh, pili ka, Lot. Left or right? Pili ka, Lot. At eto, tingnan nyo ha. Next is what was considered by Lot. Verse 10, and Lot lifted up his eyes and saw that the Jordan Valley was well watered. So kung ito yung Mediterranean Sea, nandito yung Canaan, nandito yung River Jordan, dito sa side na to, sabi ni Lot, ay ang ganda ng River Jordan area. Di ba? Parang, sabi dito, ang description nga, napakaganda. Kahit sino, yun ang pipiliin eh. Sabi dito, Lot lifted up his eyes and saw that the Jordan Valley was well-watered everywhere. Katulad daw ng garden ng Lord, katulad daw ng Garden of Eden. Sobrang ganda pala talaga, no? Hindi lang yun, ha? Like the land of Egypt. Katulad din ng Egypt na napakaganda, well-watered by the Nile River. Sabi, in the direction of Zoar. Ano yung Zoar na yan? Ito yung area kung saan nandyan yung Sodom at Gomorrah. Diyan nanirahan si Lot. Pinili niya yung lugar na carefree, walang problema. Kasi masagana eh. Di ba? Minsan pala delikado yung pagka namimili tayo, no? Di ba? Ang ibinigay niya sa uncle niya, uncle, dapat nga nagmalasakit si Lot. Dapat sinabi nila ni Lot kay Abraham, uncle, total matanda na kayo. Ako, bata naman ako, kaya ko pa. O kayo na dito sa maganda, di ba? Dapat ganun eh, di ba? O ikaw na lang dito sa well-watered, uncle, para hindi ka na problema. Ako na bahala rito sa disyerto na to. Kakayanin ko to, bata pa ako eh. Hindi. Inuna niya yung sarili niyang kapakanan. Uncle, total matanda ka na, mamamatay ka na, diyan ka na lang. Di ba? Dito na ako sa sagana kasi bata pa ako, di ba? I don't know, probably yun na nasa isip niya. Pero ang pinili niya ay yung lugar na masagana. Ang problema, masaganang buhay nga, pero sa piling ng mga masasama. Ay, minsan mamimili ka eh. Gusto mo masaganang buhay, pero ang kapiling mo naman, kapitbahay mo, mga walang takot sa Diyos. Hindi nakakilala sa Diyos. Dito na-exercise yung wisdom natin. Yung spiritual wisdom mo minsan natetest sa mga choices na ginagawa mo. Di ba? And you have to weigh things between what you need and what is right. Di ba? Alam natin ang kaibahan ng need at saka ng want. Alam natin yun eh. Of course, pipiliin mo practically yung need kaysa sa want. Pero, not all that you need are right for you. Okay? You have to exercise wisdom when it comes to choosing
when it comes to decision making, if something is needed or something is right. Madalas driven tayo ng need. Need-driven tayo eh. Di ba? Alam nyo kaya maraming tao natutokso ng dyablo dahil sa pangangailangan. Kailangan mong pera? Opo. Gusto magkapera? Oo. Gusto mo yung mabilisan? Oo. O ito, illegal. Ang daming kumakagat. Totoo, need mo, pero hindi right. Dapat ang gawin mo, need mo, pero dun sa right way. Okay? So Abram, dito naman, sa case naman ito ni Lot, totoo, kailangan niya ng magandang lugar para mapakain niya mga alaga niya, pero hindi niya kinonsider na may mga naninirahan din doon na pwedeng ilayo siya sa Diyos. In fact, nung dumating si Abram, sabi sa Genesis chapter 12, when Abram came to Canaan, he saw that there were already Canaanites living there. Nung nakita ni Abraham na may iba mga naninirahan doon, probably may mga giants doon. At yung iba talagang well-established na. Alam ni Abraham, may nang promise ng Lord, pero may naninirahan pa. Sabi ni Abraham, Lord, dito muna ako banda sa Negev. Desert ito, pero at least pag-aaralan muna natin kung paano ko makiklaim itong promised land mo sa akin. Okay? Now dito, ibig sabihin iniwasan ni Abraham itong mga naninirahan doon dahil alam niya pwedeng madampen, pwedeng ma-impluwensyahan sa masama ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, at ang kanyang spiritual walk. So he journeyed on further, sabi sa Genesis chapter 12. Now, si Lot, inignore niya yung spiritual dangers ng kanyang kaluluwa alang-alang sa kasaganaan. At ang daming Kristiyanong ganyan ang problema. Ang gusto niya, mas mahalaga na sa kanya umasenso, sumagana siya, kahit na hindi niya nakikita ang pupwedeng maging downside nito sa kanyang spiritual life. I'm not saying na hindi pwedeng magsama yung kaginhawahan at spiritual growth. Magsasama yan. Pero pag-aaralan mo, if what you are up to, bagamat it will benefit you economically, but if that will cause you to stray from the Lord, mapalayo sa Lord, then consider again. Baka yung ginagawa mong choice ay Lot's choice. You know what's Lot's choice? Lot's choice is to choose plenty along with the evils of the society. That was his choice. And that was what Lot considered. So sabi sa verse 11, so Lot chose for himself all the Jordan Valley. Sabi ni Lot, Uncle, dito ka na lang sa disyerto. Dito ako sa masagana na well-watered ng Jordan River. So, and Lot journeyed east. Nasa east side ho kasi yun, yung Jordan side, na watered ng Jordan River. And Lot journeyed east, thus they separated from each other. Now, verse 12, Abram settled in the land of Canaan. Kasi yan ang gusto ng Lord. Anak, punta ka sa Canaan. Okay? While Lot settled among the cities of the valley and moved his tent as far as Sodom. Isang sibilisasyon na twisted ang mga tao, na nandiyan yung LGBT country, Sodom and Gomorrah. Yan yun eh. Bago gunawin ng Lord ang Sodom and Gomorrah. Diba? O, baka sabihin nyo, nag-invento ako. Sinabi na rin ng Bible na masamang lugar yan. Look at verse 13. Now the men of Sodom were wicked, great sinners against the Lord. Pero para kay Lot,
Ay, okay lang yan, kakayanin ko yan, alam ko ginagawa ko, basta dyan ako. Nakatingin siya sa material na bagay. Hindi niya pinahahalagaan ng kanyang kaluluwa. Kaya alam niyo, ang daming Kristiyano nawawala sa Panginoon dahil hindi nila pinahahalagaan ang kaluluwa nila. Ang mas mahalaga sa kanila, kumita ng pera. Ang mas mahalaga sa kanila, anong sasabihin ng mga tao. Ang mas mahalaga sa kanila, yung kanilang pangarap sa mundong ito, nalilipas din naman. Without checking the spiritual dangers. Si Lot kaya niya. Ang totoo niya, nung ginunaw yung Sodom at Gomorrah, nakatakas si Lot kasama yung dalawa niyang anak. Kaso dahil yung dalawa niyang anak, na-impluwensyahan na ng kultura ng Sodom at Gomorrah, alam niyo nangyari? Nilasing nila yung tatay nila, and they committed incest with their father. Naanakan ni Lot yung kanyang dalawang babaeng anak. Bakit? Yung mga anak niya lumaki dun sa society na okay lang ang pagiging liberated. What do you expect sa morality ng magiging morality ng anak mo? 'Di ba? Expose siya sa ganong klase na rainbow country. Di ba? Ang hirap mabuhay diyan eh. Parang ano yan eh. Alam niyo, mahirap i-maintain na malinis ang damit mo pag ikay naglalakad sa putikan. Di ba? Kahit anong ingat mo, mapuputikan at mapuputikan ka. Umalis ka dyan sa putikan. Kasi hindi mo kakayanin. But Lot chose what is popular in the eyes of the world. Pinili ni Lot itong sibilisasyon na downward spiral. Sibilisasyon na walang Diyos. Sibilisasyon na ang mahalaga ay pleasure. Sibilisasyon na ang mahalaga ay materyales at mga kayamanan lamang sa lupa. Walang pagpapahalaga sa moralidad at spiritual things. Yun ang pinili ni Lot. And you know what happened to Sodom and Gomorrah? Ginunaw yon at kasama sa nagunaw yung asawa ni Lot. Kasama. So be careful with what you are choosing in your life. There are choices that are life-changing. What was considered? So the Lord said to Abram, after Lot had separated from him. Tingnan niyo nung humiwalay na si Lot at naalis na yung medyo baggage ni Abram sa kanya, finally, nakipag-usap ang Lord kay Abram. Nung umalis si Lot, I'm not saying itong si Lot salot sa kanya, pero parang katunog, Lot salot, di ba? Pero, nung umalis si Lot, doon lang nakipag-usap muli ang Lord kay Abram. Sabing gano'n ng Lord kay Abram, Abram, lift up your eyes and look from the place where you are, northward and southward and eastward and westward. Tignan mo lahat yan, Abram, sa kinatatayuan mo ngayon, sa harap, sa likod, sa kaliwa, sa kanan. Abram, tandaan mo, for all the land that you see, I will give to you and to your offspring forever. Anong tinuturo sa atin dito? Tamang pagpili. Abraham could have said, teka Lot, matanda na ako dyan sa masaganang lugar. Dito ka. Pero ang inisip ni Abraham, ang utos ng Lord, sabi ng Lord, Abraham, dito ka. Lord, mas maganda dun sa Jordan Valley, sagana. Abraham, dito ka sa Canaan. Lord, puro disyerto to, ang hirap magtanim dito, well-watered. Abraham, Canaan ka. At nung natuto si Abraham na bumalik at mag-stay kung saan siya tinatawag ng Lord, at saka siya pinangakuan ng Lord, Abraham, dahil sumunod ka sa akin,
hindi ka nagpadala sa tukso na pwede ka naman pumunta sa Jordan Valley na masagana, nanatili ka sa Canaan, etong gawin mo, Abraham, tumingin ka sa harap, sa likod, sa kaliwa, sa kanan, lahat na nakikita mo, bibigay ko sa iyo. When you consider the Lord in your decision making, sky's the limit sa promise niya. Verse 16, I will, eto lang lahat yan, sa iyan, Abraham. Kaya yung buong Palestine na yan, kung tutusin, sa Israel yan Pag binasa mo yung Bible sa Israel yan Ang nag-occupy dyan, yung mga hindi naman taga dyan. Verse 16, and I will make your offspring as the dust of the earth, so that if one can count the dust of the earth, your offspring can be counted. Bibigyan kita ng maraming lahi anak at mga anak. Verse 17, arise, walk through the length and the breadth of the land, for I will give it to you. Sige, Abraham, sa'yo lahat yan. Hayaan mo na si Lot dun sa kabilang side ng Jordan River. Kung dun niya gusto, bahala siya doon. Ikaw, sa'yo to. Diba? Lord, disyerto. Oo, walang problema. Disyerto na kung disyerto. Ang mahalaga, nasa kalooban ka ng Lord. Verse 18. So Abram moved his tent and came and settled by the oaks of Mamre, which are at Hebron, and there he built an altar to the Lord. After making the right decision, of course, his decision aims at one thing, to honor the Lord and to worship the Lord. Dapat lahat ng decision making natin, ang ultimate goal, ang ultimate end, ay makapagbigay kaluwalhatian sa Diyos, maparangalan ng ating Panginoong Diyos na matapat sa atin. Kung ang ultimate end ng pangarap mo ay makita mo ang sarili mong sagana, asensado, namumuhay sa karangyaan, nag-i-enjoy sa lahat ng kalayawan, mukhang nagkakamali ka ng iniisip. Hindi pang Kristiyano yun. But if you seek to honor the Lord, kahit dalhin ka ng Lord sa disyerto, hindi ka niya pababayaan. Kami nga, na-experience namin 6 years na rito, wala akong sahod. Wala akong makakolekta. Pero hindi kami pinabayaan ng Lord. Piliin mo ang kalooban ng Lord kahit sa tingin ng mundo parang mahirap. Kasi may mga bagay na makakamit ka na pag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, hindi pwedeng mabigay ng pera. Ano yon? Kapayapaan ng puso at kaluluwa. Spiritual growth. Kagalakang hindi masayod ng isipan. Favor ng Lord. Diba? Yun yung mga hindi sinasang-alang-alang ng marami. Ang mahalaga sa iba, yung plano niya, hindi niya iniisip kung yung plano niya ay pang-sanlibutan o katulad ng mga taong sanlibutan o ito ba'y para sa Diyos. So my prayer is that wherever we are, hindi ko alam kung nasan ka sa spiritual walk mo, but my encouragement is that you return to God's will. Return to the Lord. Let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat sa inyong salita. Salamat sa itinuro nyo sa amin na kung saan ay tinuruan nyo sa Abraham na manumbalik sa kalooban nyo at gawin ang tama at piliin ang tama. Minsan may mga Kristiyano balik ng balik sa inyo pero hindi marunong pumili pa rin ng tama. Kaya bumabalik din sa pagkakamali. Tulungan nyo kami na exercise sa aming spiritual wisdom at unahin kayo at ang kalooban nyo. Katulad ng sinabi nyo sa inyong salita, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things that you need will be given to you. Tulungan nyo kami na magtiwala sa inyo at sa inyong provision dahil kayo'y tapat na Diyos. Thank you, Father God. We praise you, we honor you for what you taught us this morning. In Jesus' name, amen.